ang naganap. Am I right? Pero syempre, ay kailangan kumpletuhin natin ang mensahe ng revival sa atin ngayong araw na ito. 2 Chronicles chapter 31 verse number 5, and the Bible says, "And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and of the tithe of all things brought they in abundantly." Let us come to God in prayer. Lord, salamat po sa huling bahagi ng aming pong revival service. Salamat po sa huling linggo na ito ng buwan ng Nobyembre. Salamat po sa lahat ng mga ginawa mo na po sa amin. Nakakamangha, kami pinagpala na, maraming naging bunga, Panginoon, at patuloy pang magiging bunga dahil dulot sa amin, Lord, ng inyo pong mga salita na kami patuloy na sumigla, na ipagpatuloy ang mga bagay na makapagbibigay ng katuwaan sa inyo. Lalo na ang gampanan ng dakilang tungkulin na inyo pinagkatiwala sa amin. Walang iba kundi ipangaral ng ebanghelyo. Kami po ay magdisipulo, kami po dakilan Diyos ay mag-multiply. Salamat po Ama, maging mabuting katiwala kami at patuloy niyo po kami pangunahan, bigyan ng kasiglahan sa pag-aaral po ng inyong salita. Lahat po idalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alam ko, maaari na po tayo magsiupo na masarap matulog ngayon dahil tayo lahat ay busog. At alam nyo, di ba, nakakamiss yung ganong feeling na tayo ay makapagsalo-salo. Di ba? I don't know, pero ito, na-feel ko, ang saya ng Boodle Fight kanina, lahat nakinabang, pati alaga, makikinabang. Di ba? So, salamat sa mga nakaisip nito, mga nagplano. Ngayon pa lamang, alam nyo, punong-puno naman na talaga tayo ng mga mensahe, kaunawaan, mga activities na nagdulot sa atin ng involvement sa buong isang buwan ng Nobyembre. But of course, hindi kailangan magtapos dito. Kundi dito tayo pinasigla, pero ipagpapatuloy natin yung mga bagay na dapat na gawin sa katuparan natin na makakapagbigay lugod sa Panginoon. Alright? Alam nyo, I love to see God's wonderful people na nandito ngayon na imagine, 'di ba? Pwede naman talaga ng parang umuwi na yung ilan, pwede na magpahinga, pero pinili natin dahil alam natin ito ang tama, isang araw para sa Panginoon. Okay? Alright. At ngayong hapong ito ay dadako na po tayo sa huling puntos. Okay? Ng kanilang naging hakbangin. Alright? Kasi ang ginawa po natin, sinundan lang natin yung kanilang step of faith or step to have a spiritual recovery. Diba? Kumbaga, sinundan lang natin kung paano sila nagkaroon ng tunay na revival na antindi ng dulot ng revival sa kanila. You know why? Wala ka nitong nasumpungan bago at katapos niya under the leadership of Hezekiah. At kung meron mang naging kasiyahan sa panahon pa ni Haring Solomon. Nabasa natin kanina, tama? So kakaiba. Kakaibang dulot, kakaibang impact ng hakbangin na ito sa buhay ng Israelites. And I believe with all my heart, na-observe ko yun eh. Kaya sabi ko, kung sila nagkaroon ng dakilang, revival, great revival on that day, sa paghakbang nila sa mga ganitong bagay, naniniwala ako, hanggang ngayon, yun pa rin ang pwedeng maging epektibong hakbangin para magkaroon din tayo ng revival. You know why? Kasi ang Diyos natin hindi nagbabago eh. Di ba sabi na pa, I change not. Hindi ba siya nagbabago? Kaya kung ano yung naging kagalakan niya noon, naniniwala ako, yun pa rin ang kanyang kagalakan ngayon. Which is, nangyari, di ba? Kagalakan ba ng Panginoon? Meron kang ibang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Alam natin that our God is masabi nating mapanibughuing Diyos, a jealous God. Am I right? So they destroy their pleasure. Okay? At alam natin, ang Diyos natin ayaw sa tamad. Tao po? Ayaw sa tamad. Ayaw ng Diyos ng hindi mapagkatiwalaan. Gusto niya laging napagkakatiwalaan ang kanyang mga anak because, di ba, yan yung principles ng principle of being steward. Ano yung principles in stewardship? God owns everything. Tama?
Everything belongs to God. Second, ano yung ikalawa? The steward is just a manager of another's wealth or property. That's the principle. Third, all believers are steward of God. Are you believers of Christ? Katiwala ka. And all believers of Christ, or being steward of Christ, we must be found faithful. Tama? At paano ka masusumpong ang tapat? Nagmu-multiply. Yun ang dapat. Okay? Kaya dinelegate sa kanilang mga position. Sa kanilang mga ministry. Kaya again, mga kapatid, sana this time, malinaw na po sa puso't isipan natin na hindi para pahirapan. Hindi para si pastor ay, di ba, makatakas lang sa ganong tungkulin, ganong gawain. No. Alright? Binibigyan lang natin ng bawat isa ng pagkakataon makapaglingkod tayo ng maayos sa Diyos. Magamit mo yung ganda mo. Magamit mo yung talino mo. Magamit mo yung kakayanan mo. Alright? What else? Kaya, alam nyo, the more na na-experience natin ng mga pagpapalang pa yun, wala na tayo ibang gagawin kundi magpuri sa Kanya. They delivered their praises. At kaninang umaga, anong pinag-usapan natin? They dwelt in the holy place. Okay? Nanahan sila at ang dami palang dulot sa atin kapag tayo ay laging nasa bahay-sambahan. Kaya sabi ko kay Kuya Dennis, sa lalo madaling panahon, gusto ko na yung office. You know why? Gusto kong manahan dito. And every Saturday, nag-usap tayo mag-asawa. We will stay here. Kasi, ipiprepare namin lalo aming sarili. Gusto ko manalangin dito sa altar. Ako mag-isa. Kung gusto niyo sumama sa akin, samahan niya ako rito. Kung gusto niyo ako samahan niyo ako rito. I will pray for this sanctuary. Nagawa na namin ito nung araw pa. Dati nga nung araw isa-isa ko pa yung upuan Pinapipray ko yan, niluluhuran ko yan. And maybe, baka yun yung tanim, ngayon yung bunga. Diba? Pero, diba, nagbunga yung mga panalangin natin sa paanan ng Panginoon. At ngayong hapong ito, ikalima, ito yung ginawa nila. Kasama sa hakbangin nila para magkaroon ng great revival, they dedicated their portion or their possession. You see? They dedicated their portion. Tao po. Alam nyo, ito na po yung tinatawag na, kasi the revival reached its real test. Nandito na po tayo sa lundo kung saan itetest na. Ano ba yung itetest? Susubukan na. Susubukin na kung totoo kang na-revive. Okay? Tao po. The revival reached its real test. Ito na, binaba na ni King Hezekiah yung testing or pagsubok kung sila ay pakitang tao lang, kung genuine ba ang kanilang nadamang kasiglahan sa pamamagitan ng in their resources, in their possession. You see? And the proof of their renewal was in the returning and releasing to God. Hindi lamang sila bumalik, kundi nagparangal sila sa Diyos ng todo-todo. Dahil na-realize nila that God is still the source. Just like what we've, dito, di ba? Yung, natawag doon, nire-recite natin. Di ba? God is still the source. Ito na po yung real test. Nakabalik ka na kaya sa Diyos? Kaya ang tanong ngayong hapong ito nakabalik ka na ba sa Diyos? Ang ganda ng inawit ng choir kaninang umaga. Sayang nga, Jenny. Sabi si Jenny. Sayang, hindi nyo inawit ngayon Diba? Ano yung, nakalimutan ko na tuloy yung sasabihin ko doon. Return to the Lord. Meron pa doon may sinabing portion Oo, di ba?
Oo, meron akong term doon na gustong nawala na tuloy sa loob ko. However, kantahin nyo na lang ulit. Let us return to the Lord, di ba? Ngayon, patunayan nating nakabalik na nga ba talaga tayo sa Panginoon. Ano ang patunay? Ang puso mo kaya nasa Panginoon na? That's the real test. Na ang puso mo kaya nakabalik na sa Panginoon? Kasi umaawit na ako, pastor Nagbabasa ako ng Bible Nagpe-pray na ako Kanya lang, sabi ng Matthew 6:21, ano sabi ng Matthew 6:21? Ito na. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang yaman mo, nandoon ang puso. Hindi ako nagsabi niyan. Bible nagsabi niyan. That is why I realize, Lord, thank you. Doon sa cheerful giving principles. Kasi if we analyze and if we study the biblical principles or cheerful giving principles, alam nyo, mapapansin nyo, pag inanalyze nyo yun, para palang, nagtrabaho lang ako, hindi dapat nagtrabaho lang ako Dapat, para palang nagtrabaho ako para sa Diyos. Bakit? Alam nyo kung bakit? Almost 100%. Yung iba, tinatakasan yung tithes, increase offerings, yung first fruits, yung sacrificial giving. Kaya wala silang tithes and offerings, wala silang first. Kaya ang sabi, ang tawag na lang, lalo na sa mga independent Baptist daw ngayon, or mga fundamental Baptist. By the way, as Bible Baptist Church, don't get me wrong. Huwag kayo mamali ng kaisipan. We are fundamental Baptist. Bible Baptist is fundamental Baptist. And when we say fundamental, yan yung standard, yan yung basic. If you are Bible Baptist, if you are Bible, sabi nga ni Pastor Ruben, 'di ba? Kung ikaw ay Bible, Baptist ka. Kung ikaw ay Baptist, dapat Bible ka. Kaya ang yung fundamentals of faith natin, biblical, Bible. Kaya tayo Bible Baptist. Naunawaan po natin, mga kapatid? We're fundamental now. The thing is this. Ang sinasabi ko, yung iba, hindi kami naniniwala dyan sa first fruits. Hindi kami ang paniniwala namin, grace giving. Alam nyo ba ibig sabihin ng grace giving? 100% yun. 100% yun. And I realize, if we analyze the principle of cheerful giving, 100% talaga halos. Parang wala nang matitira sa'yo. At kung bakit nangyari yun, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Para matiyak ng Panginoon, ang puso mo ay nasa Kanya. Yun po yun. Tao po. At kung magkagayon, hindi na siya magjejealous, hindi siya magiging seloso. Kasi natiyak niya, nasa Kanya ang puso mo And if that is the case, kung ganyan ang kondisyon ng puso mo, that's the time for you to be blessed by God. More and more than you wanted. Higit dun sa gusto mo. Higit doon sa inaasahan mo. Ay, by the way, hindi higit pala sa pangangailangan mo. Sa kapunuan. Kasi kahit hindi mo na kailangan, ibibigay pa sa iyo ng Diyos. Totoo yun. Kaya if we really, mga kapatid, understand, kung mauunawaan lang po natin at ating maisasagawa na talagang i-honor ang Panginoon with all our heart, ay sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi madamot ang Diyos. You know why? You know why? Ito yun You cannot outgive God. Hindi talaga Maiiyak ka na lang sa kabutihan niya. Yan na lang ang ating magiging tugon kundi magpuri at magpasalamat at patuloy na parangalan siya. Bakit? Mabuti talaga Tapat talaga siya
You see? Maluluha ka na lang eh. Oo. So, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya anong ginawa nila? Ito na. They began faithfully. Pinasimulan nila ito ng may katapatan. Okay? Kapatid, let us start to become faithful to God. Because God is faithful to us. Totoo yun. Tapat ang Diyos. Kaya wala ka nang dapat pang ikatakot mula sa kanyang mga salita at mga pangakong kalakip nito. Na pwede mo, ay baka hindi ko makuha yung pangako ng Diyos. No. Makukuha mo. Nagtatanim lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, we're building our future here. Kaya pala, nung nag-start tayo, gusto lang ng Diyos na magtanim tayo ng tama. Gusto lang ng Diyos magsimula tayo ng tama. Kaya pinaranas sa akin ng Diyos yung mga dapat kong maranasan. Kasi hindi pa tama puso ko eh. Marami pang mga, mga rough edges eh. Sa ugali. Diba? Kasi hindi pa ako makapagtimpi nun, mainitin din ang ulo ko nun eh. Mababanatan ka sa preaching eh, nung araw. Huwag kang malukot, babanatan ka sa preaching. Kaya lang, hindi pala dapat doon nang ginagamit ang preaching na banatan mo lang yung isang tao. Kailangan beneficial for everyone. Hindi lang beneficial for one. Nanuhaan nyo? At hindi kailangan kasama sa emotion, sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung emosyon ng pastor. Kailangan ang maipangaral, yung conviction, not the emotion. Kung tama yan, may diin yan. Kung tama yan, di ba? Kailangan maipangaral yan ng merong dynamism. You see? Not through my emotion, kundi yung tamang conviction. So ano nangyari? They dedicated their portion at ito yung pinasimula nila ng buong katapatan. And as soon as they heard, they obeyed. You see? No delay, no debate. Bakit? Naniwala sila sa Diyos eh. At na-realize nila, ano ba ang utos ng Panginoon? Ngayon, pinaikli dito sa, di ba, ang utos ng Panginoon mula pa Old Testament to the New Testament, love the Lord thy God. With what? Half-hearted? Whole heart, whole mind, whole soul, whole might, yung kabuuan ng lakas, kabuuan ng kaisipan, kabuuan ng ating kaluluwa, kabuuan ng ating pagkatao. Ganyan natin dapat ibigin ang ating Panginoon. Kaya kung kaya mo magsakripisyo sa anak mo, isusubong mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo, pues dapat masigit. Dahil ang Panginoon lang nagbigay ng anak mo. Ang Panginoon lang nagbigay ng pamilya mo. You see? And I'm so glad. Kaya nga, yun ang napapatunayan ko mga kapatid. Sa mga members na nandito, walang yaman, hindi pa naman meron kayo ng lahat ng bagay, pero sinusubukan nyo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yun po yung gusto kong maunawaan nyo at gusto kong mapagdalhan sa inyo sapagkat naniniwala ako, right after nating matutunan at maisagawa ang mga bagay na yan, na kahit hindi tayo mayaman, kahit nagsusubikap lang tayo na mabuhay, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, pwede tayo mapagpala someday. I just want to prepare you for your, di ba, better future. Kaya nga, even school, naiisip ko na yan eh. You know why? Because we want to train more young people, more children. Ngayon, sa kapasidad na nagbabayad na sila, matututo pa sila. Di ba? Kasi, pag inabot natin yan, medyo mahirap talaga. Mas malaking resources ang kinakailangan natin. Kung hindi tayo halimbawa, kung hindi school, yung talagang more on kawang gawa, hindi pa natin kaya eh. You see? More on kawang gawa. At saka, hindi tayo magkakaroon, hindi pa pupuntahin ng mga magulang sila. Ngayon nga, di ba? Halimbawa, like for example, every Saturday, free naman. Pero wala naman pumupunta rito eh. Pero try natin ulit. Yung mga teachers, try natin ulit.
Diba, ano tayo, ang daming ang lumalabas sa aking memories. Yung sa tuklas, yung mga tinuturo ang bata, Ate Kim, yung mga maano sa aking mga memories. Wala tayo masyado naging bunga. Pero ang naging bunga natin, alam ko sila Daniel eh. Diba? Parang nakasama rin kayo sa mga tinuturuan ng mga bata nung araw, diba? Oh. Pero ngayon, at least mas decente. Kaya gusto ko magkaroon tayo ng eskwelahan balang araw. Kasi, so faithfulness begin with what? First, obedience. Doon magsisimula ang katapatan mo sa nalamang mong panuto at sinunod mo. Yun po yun eh. Pero kung hindi ka tapat, kung narinig mo na yung panuto, nabasa mo na, narinig mo na kay pastor, at napatunayan na ng iba, tapos ikaw takot pa rin, hindi ka tapat doon. You see? Now, faithfulness begins with first obedience, not when it's easy, but when it's expected. Again, ang katapatan nagsisimula saan? Sa pagsunod sa panuto. Hindi kung kailan madali, kundi kung kailan ka dapat gumanap. Kung kailan ka dapat o kung kailan ka inaasahan na gumanap. Tao po. At yun yung ginanap nila. Ora mismo, sabi ni Hezekiah in verse number 5, and as soon as the commandment came abroad, the children of Israel, sabi niyan, brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly. Okay? Tao po. Andiyan po ba kayo? Amen ma? So, ang una nilang ginawa, nagsimula silang maging tapat. And that's the test of our learnings or revival. Are you willing to become faithful to God? Tao po, are you willing? Then obey. Hindi ka pwedeng maging tapat ng disobedient ka. Obey. And you know what? Postponed obedience often becomes permanent disobedience. Hanggang sa makalimutan na, hanggang sa hindi na maisagawa. Kasi? Tao po. Pipreach lang ha. Allow me to preach God's word with dynamism. Para hindi kayo makatulog. Baka sabihin nyo Pastor ka, bibigay lang ng relo sa'yo, ba't galit ka? Nakangiti nga Pipreach lang. Tao po, pipreach lang. Amen? Kailangan natin Kaya natutuwa ako, pagpatuloy natin na parang alam Panginoon, lingkod ng Panginoon. See? They began faithfully. Ikalawa, they brought abundantly. Hindi lang pinasimula na maging tapat, kundi nagdala sila more than doon sa katapatan nila. More than doon sa meron sila. Kasi abundantly nang merong kasaganaan. They gave in abundance because their hearts were overflowing. Pag masaya ang puso, maraming magagawang kamangha-mangha. Pag masigla ang paglilingkod mo, masigla ang pagkakaloob mo, masigla ang pagpaparangal mo. Mananagana. Ano po kayo kapatid? Kaya they gave in abundance. Kasi yung puso nila overflowing Diba? When God fills your heart, ayun na, pwede na. Pwede nang i-feel ng Panginoon ang puso mo pag wala ng other gods. Tama? Kaya yun yung unang, di ba? Unang puntos, di ba? They destroyed their pleasure. Kaya pwede nang puspusin ng Diyos ang puso. And by the way, kahit na ilang Diyos ang sambahin mo, ilang habits ang gawin mo, makapagpasaya sa'yo, maging updated ka sa lahat ng mga material things sa mundo,
don't you know that there is, masabi nating, ano dyan yung bang vacuum, space dyan sa pagkatao natin? Diba? Na ang tanging makapagpupuno dyan, kahit na i-replace mo yung angkop dyan sa ano na yan, sa space sa buhay mo, ng kayamanan, ng kasikatan at kung ano-ano pa, hindi kayang mapunan sapagkat ang makapagpupuno doon ay Diyos lamang. Kaya marami, mayaman nagpapakamatay. Sikat nagpapakamatay. Mataas ang posisyon sa lipunan nagpapakamatay. Totoo yan. Di ba marami ng artistang nagpakamatay? Mayayaman pa nga O tapos yung general, may general na nagpakamatay. Kaya kung sasabihin nyo, position, hindi kapangyarihan. Hindi. Powerful yun Kung sikat din naman, hindi. Kung yaman, ang dami ring mga ano talaga ang kulang sa tao? Diyos! Merong space dyan na ang tanging Diyos lamang ang makapagpupuno. And when God fills your heart, your hands will follow. You will realize and enjoy these verses, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ma-enjoy mo to. Kaya nga, tawang-tawa ako dun sa kausap namin ni Kuya Dennis. Ikaw ba kasama ko ng Kuya Dennis sa San Jose del Monte? May kausap tayong pastor. Ay, naku, nasabi ko tuloy na pastor I-identify niya ito. In-interpret niya itong talatang ito. Sige nga, yung itong talata na ito, in-interpret based on his own understanding. I-correct nyo nga ako. Sige, kung ako'y nagkakamali sa interpretation ko dito sa Bible. Kasi hindi naman kailangan ito i-interpret Kung tutuusin, malinaw na Beginning at verse number 6. At niya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give that grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ito na, ininterpret niya as like this. Ang sabi niya, mahal ng Diyos ang mga nagkakaloob ng masaya. Kaya kung ako ay merong 100 piso at masaya ako sa piso na ipagkaloob sa Diyos, kalulugdan ng Diyos yun. Kasi doon ako masaya sa... Ansaya. But notice this. Hindi, tingnan nyo. Gusto ko kayong ma-enlighten. Na human thought, pero kahit human thought, parang engot pa rin Tingnan nyo. Masaya, 100, tapos King of Kings, Lord of Lords, He is the source, He is our everything, He is our all in all. Tapos out of 100 piso, doon ako masaya na iparangal sa Diyos. Kaya kalulugdan to ng Diyos. Pero pwede bang balikan natin yung verse? Sa verse 6 muna. Okay, ito na Tingnan nyo maigi. Ang sabi ng Bible sa verse number 6, kung sino wika ang nagtatanim, naghahasik ng kaunti, aani ng kaunti. Kung sino ika ang naghahasik ng marami at masagana, aani ng marami at masagana. Kaya, yung verse number 7, challenge tayo ng talata na Okay, nung verse number 7, kaya sabi niyan, every man, dahil na meron ng premise Di ba? May premise sa verse number 6. May pattern na. Sabi niyan, ngayon, lahat ng mga tao ay mga sipagkaloob ng ayon sa kanilang puso na magkaloob na hindi grudgingly. Hindi grudgingly. Hindi. Grudge. Walang grudge. Anong grudge? Hindi mabigat. Yon. Hindi mabigat sa puso. Ano ba sabi niyo kanina? Hindi? Yun. Very good. Hindi mo na kasi nilalakasan Hindi mabigat sa puso. Okay? At sabi, ayon sa pinasya, hindi mabigat at hindi dahil kailangan lang. Okay? Sapagkat ang Diyos ay masaya or nagmamahal sa masayang nagkakaloob.
Tanong ko sa iyo, kailan sumaya kahit ikay negosyante? Sino negosyante rito? Daniel. Kuya Jer, pagka ba konti ang kita, masaya ka? Ha? Sige nga, pagka konti ang kita, masaya ka, Daniel? Pag marami, masaya. Ayon. Sinong tanga ang sasaya sa kaunti kinikita? Naunahan niyo po? Pero pag malaki kita, mas masaya. Ngayon, ang verse number 6 ay nagsasabi kung sino nag-asik ng konti, kaunti ani. Kung sino ang mag-asik ng marami, marami ani. Kaya doon binase yung paghamon ng verse number 7, o sige, ngayon ka magpasya. Tao po, ngayon ka magpasya. Masaya ka ba na magpaparangal sa Diyos ng kakaunti? Nang sa ganun, kaunti ani mo? Eh di kung doon ka masaya, sige. Wala na nga basagan ng trip. Tao po. Nagets niyo po ba? Gusto niyo yung ibig sabihin? Paanong sasaya? Eh meron na nga premise eh. Ang premise, he that soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Meron na ngang premise, meron na ngang warning, meron na ngang paalala, meron na ngang pangako. Tapos sasaya ka kung ikay may 100 piso. At saka nasaan ang hustisya ng pagpaparangal mo sa Diyos? Meron niyang namamali mo sa amin eh. Ang kulit eh. Wala pa kaming barya ngayon, anak. Diba? Wala pa kaming barya ngayon. Hindi pa nga kami kumakain. Ngayon na. Namimilit. O sige. Ganap si ulit sang aking asawa. Nakakita piso. Binigay. Binalibag eh. Kasama ka ba nun? Oh. Binalibag eh. Ginanon. Salbahe. Hindi namput namin ulit. Sayang eh. Oh. Are you with me? Yung namamali mo, hindi ka tanggap-tanggap, tapos sabihin mo, mamahalin ka ng Diyos dahil dun ka masaya. Gets, Kuya Dennis? Di ba, Kuya Dennis, ano? Ayan, success, Kuya Dennis. Hindi ako nag-iimbento ng salita. Kaya alam niyo kung anong ginawa ko? Ha? Pinatunayan kong masaya kami sa pagkakaloob. Pinauwi namin na meron silang love gift. Alam mo yun? O wala ka nun? Doon ka pala nun eh. So, ibig sabihin, doon sa inyo yun nangyari yun. Ayun. Pero hindi pamilya ni Kiko. Alright? Nakikituluyan. Robert. Nakikituluyan lang kila Kuya Robert. Anya po ba kayo? Kaya paano mo i-interpret ang banal na kasulatan? Kailangan magbasa ka ng maigi. Hindi mo i-interpret mula doon sa isang talata lang na wala kang background kahit doon sa bago yung talata na yun. Hindi ganun mag-aral ng Bible. Kaya nga kailangan nating maunawaan yung methods of Bible study. Okay? Kanino sinabi? Sino nagsasalita? Para, di ba? Oh. Anong kapanahunan? Ano yung pangako doon sa binasa mo? Tinuturo. Baka kahit si Tor, turuan yun eh. Di ba? Matanong ito si Tor. Gaganyan-ganyan si Tor. At gusto ko naman yun, matanong. See? May hamon na salita ng Diyos. Di ba? Are you with me? Kaya mga kapatid, makinig po kayo maigi. Di ba? He that soweth sparingly shall reap also sparingly. Tanong ko, sinungaling ba ang Diyos? Kaya nasabi doon sa verse number 7, for God loveth a cheerful giver. Bakit naman sasaya yung tao na nagkakaloob? Kasi lalong nananagana. Bakit? He that soweth sparingly shall reap also sparingly. Konti lang eh. Nagbibigay. Give more so you can give more. You know why? Because the blessing patuloy na mananagana. You can receive more and more. Tama po ba yun? Malinaw ba?
And by the way, as we study it, pag pinag-usapan mo naman yung kung anong puso yung tao dun, yung pusong naibigay na sa Diyos, hindi yun yung puso na backslider. Hindi yun yung puso na wala pa si Jesus Christ. Hindi rin yun yung puso ng madamot at hiwalay sa Panginoon. Yun yung puso na naisuko na sa Panginoon. Kaya masaya yun eh. May balik o wala. Paparangalan ng Diyos kung ano ang ginagawa mong hakbangin para sa Kanya. Pero kahit walang balik, Diyos siya eh. Unang-una, bago ka pa makapagbigay sa Diyos, tumanggap ka na. Tao po, tumanggap ka na. Kaya lang ang kagandahan, tumanggap ka nga ng una, at ngayon ay magpaparangal ka na, ibabalik pa ng higit ng doble ng Diyos sa iyo. Kasi, kaya, anong suma total? Sasaya ka. At doon sinabi ng Panginoon, sa masayang yon, na nananagana sa pagkakaloob, alin? For God loveth a cheerful giver. Klaro? Klaro po, mga batid? Tama ba? Wala na bang magdadahilan dito na, ay sabi ng Bible, ayun sa pinasya ng ating puso eh. Yun lang. Di ba? Oh. Tama? Are you with me? Oh. Walang amount, pero anong klaseng nagpaparangal ka sa Diyos? You see? Now, nasaan na ba tayo? Second na tayo, di ba? They brought abundantly. Oh, ngayon, yun yung sinasabi ko. Ngayon, kapag patuloy natin binibigyan ang Diyos ng dahilan, what I'm trying to say is this. Involved tayo sa ministry, gawa tayo ng gawa ng mabuti, maraming naliligtas, maraming na akin ng kaluluwa, hindi ka pa rin mauubusan eh. Meron pa rin karugtong yun, Kuya Alex eh. Verse number 8, di ba? Siyempre, pag number 7, ang kasunod na nun, number 8 na. Tama ba yon? Nakita niyo, sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Napakalalim na logic niyan. Verse number 8. Oh, and God is able to make all grace. O, kita niyo na? For God loveth a cheerful giver. Ngayon, dahil nananagana ka magkaloob, nananagana ka rin sa mabuting gawa. At dahil nananagana ka sa mabuting gawa, ang biyaya ay mananagana rin sa'yo. Upang sa ganon, lagi kang magkaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay at nalalong nananagana sa mabuting gawa. Ang linaw, di ba? Kailangan ko bang explain yan? Hindi na eh. Especially if you have the Spirit of God. Tama? Last. Kasi ang linaw na eh. Tama? Eh di tapusin na natin to. Malinaw na eh. O di ano nangyari? They began faithfully. They brought abundantly. So therefore, ito na ang favorite part. They were blessed bountifully. Yun na yun. And I thank the Lord. Hindi ko mahirap i-preach to dito. You know why? Hapagkat marami mga members na nakakaranas na nun sa buhay natin. Diba? Lalo na yung naghintay sa tamang panahon. At habang naghihintay, sumusunod. Hindi perpekto kasi wala namang perpekto dito eh. Wala. Pero habang kami nagpapatuloy, tayong lahat, diba? Habang nagsusumikap sumunod sa kalooban ng Diyos, pagamat may ups and down, may mga flaws, different things, may di ka manghina, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, alam nyo, tuloy lang. Ang Panginoon ang magpapasagana sa atin. Yun na yun. At ito yung nangyari sa Israelites. Kaya talagang revive na revive sila. Ba't di ka ba naman marirevive? Bless ka. Diba? Yung pang makaranas ka ng blessing ng Panginoon, hindi ka pa ba marirevive nun? Eh kaya lang, may ginawa silang hakbangin. Anong ginawa nila? They review their part. Bumalik sila sa basic. Ano yung basic? Nag-tithe sila, nag-offering sila, nag-first fruit sila, nag-sacrificial giving sila.
O baka sabihin nyo, hindi totoo. Ano yung sabi ng verse number 5? Tingnan nyo po, oh. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in what? Abundantly. Now, ano ang naging resulta ng pagpapasagana nila sa templo? Ito'y naging resulta. Alam niyo kung ano? Nanagana ang mga ministers, pare at mga Levita, lahat ng mga ministers sa templo, nanagana. Nagkaroon na maraming pagkain, nakapag-minister sila, nakapag-isip sila ng maayos. Pastor, sa Old Testament yan Bakit? Hindi rin ba ganun ang system ng Diyos in the New Testament? In the Macedonian Church? Na pinasagana nila si Apostle Paul at ano nangyari? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang sabi ni Apostle Paul, I have all. I'm abound. I am full. Sino nagsuporta sa kanya na para siya'y magkaroon ng lahat? Of course, we know ang Diyos. Pero sinong mga tao ang ginamit ng Diyos? Yung afflicted, yung sa deep poverty. Am I right? Pero ang lahat ng iyon, bakit siya nakapasagana? Kasi sinustay ng Diyos. At ito eksaktong nangyari sa Israelites. Chapter 31, verse 10. Verse 10. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Ito na pabasahin natin para hindi kwento lang. Sabi, and Azariah, the chief priest of the house of Zadok, answered him and said, since the people began to bring the offerings. Tingnan niyo mula nung ibinigay nila ang kanilang mga offerings, hindi offering offerings. Madami. Into the house of the Lord, ano nangyari? We have had enough. Busog kami. Sabi nila. And we have left plenty. For the Lord hath blessed. Sino? Yung mga Levites lang? Yung mga priest lang? Sinustain ng Diyos ang mga tao so that they can give more. Tao po. Ano ba kayo? Tuloy ang basa. So, for the Lord that blesses people, and that, ito pa maganda, dahil na-bless ang mga tao, and that which is left is great, is this great store. Ang dami nila pang naging ipon. Kaya tama rin naman yung sinasabi sa akin ni Pastor Dong. Karoon ka ng buffer. Karoon ka na, dapat meron kayong great store. Meron kayong, ibig sabihin, meron kayong, di ba? Sa ngayon, wala. Pero darating ang panahon, yun ang pangarap ko, kailangan sagana ang church. Sa bagay, naniniwala ko malapit na yan. Kasi ako, di ako nawawalan Kaya kasunod na ang church niyan. Kaya nga sa totoo lang, minsan sa amin pa may utang ang church. You know why? Hindi pisit ng mga nakaraan. Tanong, kasalanan ba ng Diyos? No. Hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan ng hindi mga nagtatites and offerings, hindi nagpa-first fruits sa sacrificial giving. Kaya, tuyot din. Tanong, ang church ba matutuyot? Okay, na-deficit. Pero tanong, hindi ba napunuan ang mga pangailangan? Napunuan. Tao po. Diyan ba kayo? Pero hindi ako tumigil to honor God. Hindi ako tumigil mag-invest sa buhay ng ng mga tao. Kaya sinusustain ako ng Diyos. Hindi ako tumitigil hindi ako nangihinayang McDo yung kung sino. Ano yung pinupuntahan natin, Tor? Krispy Kreme. Diba? Diba? Tapos, meron pang nagre-request dyan isa. Kasi nakapangako ako. Ewan ko ba't nadulas pa ako Ang mahirap, diba nakapangako na ako natapat pa sa birthday Ako sabi ko pa ano ba yan? Diba? Pero, hindi ako joke lang naman, hindi ako nanghihinayang.
to invest to the lives of God's people. Hindi ako nanghihinayang. Bakit? Sinusustain ng Diyos eh. Oh, deficit ng church sa mga nagdaang panahon. Mukha ba akong problemado? Mukha ba akong deficit? Ha? Mukha ba akong deficit? Hindi ako mukhang deficit. Tapos ngayon magre-relo pa ako ng, yun ba mukhang deficit? Naka-iPhone Pro ka? Tapos magre-relo ka ng ano ba ngayon? Apple Watch. Mukha ba ako deficit? Very good. Sa lahat na sinabi ni Tatay Game, mo may tinamaan na ngayon, ha? Alright? Pero kidding aside, deficit. Tinatawanan na lang namin mag-asawa. You know why? Ang sabi ko, i-honor natin patuloy ang Panginoon. Huwag tayo magpagambala sa deficit. Kailangan yung mga taong kailangan kong kausapin, kailangan lumago, kailangan mapayuan, kailangan mapagministeryan. Tuloy-tuloy lang ang gawain ng Panginoon. Because pinangahawakan ko pangako ng Diyos eh. Huwag niyong sabihin walang challenge sa amin. Huwag niyong sabihin walang temptation sa amin, walang challenge. No, nagkakamali kayo dyan. Problema ng member, sometimes or oftentimes, problema rin ni pastor. Pero problema ni pastor, hindi niyo pinoproblema. Tama? Unang-una, hindi ko sasabihin sa inyo, problema ko. Oh. Di ba? Kasi pag sinabi ko yung problema ko sa inyo, mamalunod kayo. Hindi? Kaya, kanino ko sasabihin? Dahil sa Panginoon. Oh, edi ang ginagawa ng Panginoon, tinutulungan ako. Umiiyak ako sa Kanya. Kausap ko talaga, Lord. Nakikipag-niig ako sa Kanya. Yun dapat tayo. Kasi anak niya tayo eh. Dapat may tayo sa Lord, intimacy. Are you with me? Makipag-usap ka. Kaya kanina, nagpaparamdam sa akin yung bata, sino ba to? Si Gerson. Diba? Pastor, nakangiti na. Ayun, lalapit na naman. Pastor, tunan mo. Labas na, oh. Mamaya na naman. Pastor, bibili na tayo? Ano sabi ko? Ano ko sinasabi? Pray tayo. Pray. Kada sabi niya sa akin, pray tayo. May pangbawi din ako. Oh. Kaya sabi ko, pray tayo na. Pray. Ha? Okay ba? Pray tayo. Bahala ang Panginoon dyan. Teach them na humingi sa Panginoon. Hindi sa tao. Kasi? Pero ito mga batang to, mga mahal na namin to eh. Talagang mga anak na rin namin to eh. Oh. Kasi anak yan ng best friend ng asawa ko. Sabi ko, ibang tao nga eh. Pagkatiwala nyo sa amin, sige. Kung dyan sila mawiwili, lapit na. Gusto nyo talaga, paparamdam talaga, sabi niya. Ang ngiti talaga. Not just once, twice, pero isang salita ko, pray tayo. Gusto kong mahubog sila na humingi sa Panginoon. Alright? Because I am not their Lord. Maybe, pwede ako maging tatay nila. Pero sabi ko, sige, pagka pinrovide na pa, pray muna tayo. Ngayon, di ko nag-pray yan. At tumugon ako. Di ba? Answered prayer. Kaya pray lang. Pray lang. Now, as I close. Revive talaga kayo. No? Parang ayaw pang matapos. Alright? Diba? So, ito yung mga kapatid. The result of faithful giving is overflowing blessing. That's the thing. At ginawa ito ni Hezekiah,
Not just only to ask God for blessing, but he did it with all his heart. Kaya lang, ang talagang tugon ng Diyos, mag-prosper ka. Kapatid, ito lagi kong lagi kong pinapaalala, anak ka ng Diyos. Anak ka nga ba? Tao po, are you child of God or are you children of God? Kung yes, hindi ka pababayaan ng Diyos pag marunong kang sumunod. Sunod lang. Sunod lang. Hey, sunod lang. Tao po, sunod lang. Amen. Sunod lang. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, gaya ng nai-consider ng Bible sa ginawa ni Hezekiah. Ano po yan? In verse number 20, 2 Chronicles 31:20, ito yung ginawa ni Hezekiah throughout all Judah, at siya ay nagtala or he wrought that which was good and right and truth before God. Ano yung resulta ng pagiging partner niya sa pastor or sa minister, sa mga priest? Ano yung resulta ng kanyang yung kanyang pag-challenge sa mga tao? Magbigay tayo, parangalan natin ng Diyos. Ano raw ang tawag doon, sabi ng Bible? Ginawa niya lamang kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang totoo. At ganun din po ang gusto kong gawin natin. Good, right, and truth. Kaya mapatid, I'm open ako dito. Correct me if I'm wrong. Kasi ang gusto kong pagawa, good, right, and truth. Good intention is not enough. Evaluate natin to kung right or wrong. Kaya kailangan good, right, and truth. At ito yung ginawa ni King Hezekiah. And they prospered. Because the Lord prospered them. That's why, if you have made a vow to God, a promise, or a giving commitment, hindi kinakalimutan niya ng Diyos. Maaring nakalimutan mo, pero hindi yan kakalimutan ng Diyos. That is why, ito ang pagkakataon natin to renew it, reaffirm it, fulfill it faithfully. By the grace of God. Hindi ko alam kung paano ko na-fulfill ang first fruits. Doon lang ako umaasa sa Panginoon. Sa love gift ng mga members. May magla-love gift sa akin nito, lubos kong pinapasalamatan. May magla-love gift sa akin, 5 piso. 10 piso, thank you, nak. Alam ko naman yung kapasidad nila eh. Thank you. May magla-love gift, 50, 100. Naglilikom-likom ko yan. And by the grace of God, 100, magkano ba? 150,000. Last October, kailan? July ko pa ba? Hindi July. Mga October. Tama? October. Fulfilled ko na. Doon lang umasa sa 10 piso, 5 piso. Diba? Ay, may nag-love gift sa akin, 50. Doon din diretso yun. 150,000. May nag-love gift sa akin, 5,000. Kaya nga mas malaki pa love gift po dito pag kahit na lumabas pa ako eh. Diba? At unang-una, dito naman talaga ako nag-feed eh. Hindi ko naman hinahangad ang love gift from other churches eh. Is it? Oh. Kasi nga, mga batid, pag meron kang ipinangako, unahin mo, hindi kung ano-ano binibili mo. Magkakaroon ka rin naman pala, pwede rin naman pala yun. Ako, bambira, nagkaroon din pala ako, hindi ko naman binili. Is it? Oh. So not because you have to. I-fulfill mo, hindi dahil kailangan, hindi dahil napipilitan ka, but because you want to. Kasi ang giving, hindi loss. It's love. Amen? Ang pagkakaloob, hindi kawalan. Kailan mo sinabing, anak, walang-wala na tayo eh. Huwag ka na muna kumain. Huwag ka muna magkuryente. Huwag ka munang uminom ng tubig. Hindi mo na ako magpapadeliver ng inumin na natin or tubig natin. Pwede ba sabihin yun? Anak, huwag ka muna... Atre, pwede sasabihin kay Abiona, anak, wala tayong gatas. Huwag ka muna dumede. Wala mo ng gatas.
Hindi. At hindi mo sasabihin at hindi mo rin ipapahalata at hindi mo rin hahayaang mawalan. Bakit? It's love. Same thing with God. It's love. Hindi ka magkakalob kasi kailangan. Mahal mo ang Panginoon. It's not subtraction. Don't forget, pag nagtatay siya ng offering, hindi subtraction sa sweldo yun. Kasi iba kinekwenta as subtraction As subtract, as kawalan as kabawasan na. It's sowing for a better future. Sowing yun. And when we give cheerfully, God gives bountifully. As I close. Ay, tama ba? Close na ako kanina pa, di ba? Conclusion na talaga to. Napasaya ko lang kayo Di ba? Di ba? Lasa talaga. Revival is that sovereign work of God. Gawa ng Diyos to. Hindi gawa ng kung sino. Thank you, Kuya Gerald. Thank you, J. Mark, sa inyo at sa mga naging part dito. Pero kung bakit tayo na-revive. Thank you sa karunungan na pa. Pero lahat na ito sa Diyos. Kasi binisita niya tayo. Okay? Ni-restore niya tayo at ibinuhos niya ang kanyang pagpapala sa ating lahat. Kaya kapatid, so let's not only remember what we promise. Let's renew it, rejoice as we fulfill it. Because when God revives the heart, He renews the hand. And when the hands gives, heaven blesses. Let us all stand. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. God, maraming salamat sa kabutihan nyo, sa katapatan nyo, sa pagsusugo nyo sa amin ng revival. Sa buwan ng Nobyembre, Lord, ito na po ang conclusion. Tulungan mo po kami this time, this very moment, Lord, na hindi kami lalabas ng bahay-sambahang ito. Opo, pinagpala nyo na kami. Opo, maaring may revival na kami. Pero help us once again, O God, to commit our lives na ipagpapatuloy namin ang kasiglahan na ito, hindi lamang habang kami ay nasa gusaling ito, kundi hanggang sa paglabas namin, pagbalik namin sa aming mga tahanan, sa aming pong mga trabaho, sa negosyo, o anumang kaabalahan, gagawin ka naming kapartner, gagawin ka naming magsentro ng aming pong buhay, ng relasyon, everything, O God, ay i-dedicate namin para sa inyo. At kung sakali mang magtatrabaho, magkakaroon ng mga allowances, i-honor namin kayo rito, dakilang Diyos. Help us to commit ourselves before you, Lord, and help us to fulfill what we have committed to you, Lord. Huwag namin kakalimutan to. Help us this very moment. In Jesus' name I pray. If God talk to you, the altar is now open. I don't know kung ano mga pinangako mo sa Panginoon, kung ano yung kulang mo pa sa Kanya. I don't know. Pero isa lang ang alam ko, kailangan tayong tumugon sa Kanyang mga salita ngayong araw na ito. Na baunin natin ang revival sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Alam nyo, ang revival na natamo ng Israelites, not just only nung panahon na yon. Ito'y tumagal ng decade. Tumagal ng mahabang panahon. Because not just only they were reminded, kundi humakbang sila. Sumunod sila. Nagparangal sila sa Diyos. Nagparangal sila sa lingkod ng Diyos. Kaya lahat encouraged mula sa lingkod ng Diyos, sa hari, sa mga tao, dahil napagpala sila lahat. Di ba gusto mo rin pagpalain? Halika. Subukan mo ang Panginoon. Prove God. Prove God. Lord, sa inyo ko po nilalagak ang mga anak nyo. Nagsilapit sa altar. Alam nyo po ang pangako nila. Alam nyo po ang tugon nila. Alam nyo po kung ano yung mga desire nilang hakbangin, O Lord. Tulungan mo po sila. Tulungan mo po. Kailangan po namin kayo. Lord,